Sa gitna ng tuloy-tuloy na pagsulong ng mundo patungo sa higit na modernisasyon, nakakalungkot na marami pa rin ang napag-iiwanan at nagiging biktima ng modern-day slavery. Kabilang na po dyan ang ilang kababayan nating nasasangkot sa human trafficking dahil sa kahirapan. Narito ang special report ni Deo Bugawisan. All men are created equal. They are endowed by their Creator with certain inalienable rights. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, mahigpit nang ipinagbabawal ang anumang uri ng slavery o pang-aalipin. Pero sa kabila nito, halos 30 milyong mamamayan ngayon ng iba't ibang bansa ang maituturing umanong biktima ng modern-day slavery. Kesyo sa pamamagitan ng forced labor o sa pilitang paggawa o human trafficking o pagbebenta ng laman. Walang layat pinagkaitan ng karapatang pangalagaan ng kanilang mga sarili o pumili at umalis sa hindi makataong mga trabaho. We know that corruption, poverty, conflict, a lack of access to safe migration, all of these are things that create a context in which the vulnerability to slavery increases. Sa 162 bansang pinag-aralan ng Australian-based non-government organization na Walk Free Foundation, pang-98 ang Pilipinas sa Global Slavery Index. Pinakalaganap daw ang pang-alipin sa Mauritania, Haiti at Pakistan. Pero pinakamaraming biktima matatagpuan sa bansang India. Dahil sa malawak na kahirapan at kung saan bahagi pa rin ang kanilang kultura at kasaysayan ng caste system na isang sinaunang paraan ng hatian sa paggawa. Tumulay ang sistemang itong paniniwalang ito from a religious aspect, later on, naging part na siya ng political and economic structure. Sa caste system, pinakamataas ang Brahmin o mga pari at scholar. Sunod ang Kshatriya o mga lider at mandirigma, ang Vaishya o mga mangangalakal, at ang Shudra o mga manggagawa. Pinakamababa ang mga Dalit o untouchables kung tawagin na binubuo ng mga alipin at katutubo. Pinaka-dirty jobs, biggest kanila. Yung collector na human-based, they have no right to practice in religious worship, prayers. Nakilala namin si Rajiv sakaling ito sa Maynila na mistulang isang Little India. Dekada 40 pa raw nang buwagin sa kanilang bansa ang pagkakaroon ng untouchables. Pero dahil nananatili pa rin daw ang ilang bakas ng pang-aalipin sa India, marami ang lumilisan sa bansa gaya ng ilan sa 9,000 dokumentadong Indiano na nakatira ngayon sa Pilipinas. Nagulat rin ako. Hanggang ngayon, meron ibang parte na kinantanong ko sa kanila, bakit gano'n? Sabi nila, gano'n natin kasi mga alipin galing dun sa caste na yan. Sabi ko, bakit dito lang? Doon sa aming lugar, wala nang discrimination. Pero kung ang ilan sa mga dating alipin nakahanap ng kanlungan sa Pilipinas, may mga Pilipino pa rin nakararanas ng pang-alipin sa sariling bansa. Si Emerald, biktima ng prostitusyon. At isa sa libo-libong itinuturing na modernong alipin sa Pilipinas. Yung nanay ko po, alam niya po, pero wala po siyang ginawa. Kasi kailangan din po ng pera. Mabawasan natin ang poverty dito sa ating bansa. Dahil sa kung mas maayos naman ang buhay nila, hindi sila maaakit dyan sa slavery niyan. Deo Bugawisan, nakatutok 24 oras.